Ang kwentong ito'y patungkol sa karanasan ni Jepoy. Taong 1974, Laguna. Paano ka maniniwala kung hindi mo naman nakikita? Paano ka maniniwala kung sarado ang iyong kaisipan? Pakiusap, maawa ka sa amin ng anak ko. Hindi ko kayang buhayin si Jepoy. Nakikiusap ako sa iyo. Kunin mo na siya. Sa palagay mo ba'y mabubuhay ko rin ang bata? Masyado na ako matanda para mag-alaga pa ng sanggol. Nasaan ang ama ng batang ito? At bakit? Diyos ko, inaapoy pa ito ng lagnat. Paano ngayon ito? Anong plano mo? Tanong ni Lolo Rene. Sa'yo na muna. Babalikan ko na lang kapag kaya ko na. Sige na't kailangan ko nang umalis. Tugon naman ni Nanay Tanya. Ay sos Mariosep, itong babaeng ito. Hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Bigla na lamang humarurot ng takbo ang ina ni Jepoy. Sanggol pa lamang siya noong iniwan ng kanyang ina sa pangangalaga ni Lolo Rene. Ng mga panahong ito, kahit na hindi alam ng matanda ang kanyang gagawin sa bata, ngunit pinili nito na lapatan ng paunang lunas ang kung anumang karamdaman ng sanggol. Sa kabila ng edad ay hindi alintana ni Lolo Rene ang mabigat na responsibilidad na naipasa sa kanya ng ina ni Jepoy. Bagkus pinanalangin niyang makakaya niyang alagaan si Jepoy. Pangingisda ang tanging kabuhayan ni Lolo Rene mula nang mamatay ang asawa na si Lola Ana. Naging malungkot ang buhay ng matanda. Hanggang sa dumating sa buhay niya si Jepoy, tanging ito ang naging kasama niya sa buhay. Tinuring niyang tunay na kadugo ang bata dahil ayon sa kanya, wala na rin namang kinikilalang pamilyang malapit sa poder niya. Tubong samar itong si Lolo Rene at may tinatagong kaalaman ukol sa mga lihim na karunungan. Bagaman matagal nang tinalikuran ng gampanin at mas piniling mamuhay ng normal, hindi naman makuwang makalimutan ang mga aral na naisapuso ng mahabang panahon. Napadpad sa lugar dahil sa asawa at sa kasamaang palad, maaga namang namayapa si Lola Ana. Hindi na rin nagkaroon ng pagkakataon pang makabalik ang matanda sa Samar dahil ng kakulangan nito ng pinansyal. Ayon sa kanya, hindi man makabalik sa lupang sinilangan. Ang mahalaga, malapit sa kung saan nahimlay ang kanyang mahal na asawa. Dagdag pa niya na hindi man siya pinagkalooban ng anak, naging anghel naman si Batang Jepoy mula noong iniwan nito ng ina sa kanyang pangangalaga. Makalipas ang 10 taon, pauwi galing ng eskwela ang bata nang may nakasalubong siyang isang babae. Nakangiti ito sa kanya habang inaabot sa kamay ang isang supot. Napakunot ang noon ni Jepoy dahil noon niya lamang nakita ang ale. Akmang aabutin niya na sanang ibinibigay nito nang bigla namang sumulpot ang kanyang Lolo Rene. Sa hindi inaasahan ng bata ay biglang tinabig nito ang babae palayo kay Jepoy. Mababakas naman ang pagkabigla sa ale habang pinili nitong lumayo. Ni hindi ito nakapagsalita. Bagkus ay nag-iwan lamang ito ng makahulog ang tingin sa bata. Ayos ka lang ba, Jepoy? Kilala mo ba yung babae na yon? Sa susunod, wag na wag kang basta-basta lang tatanggap ng kung ano galing sa hindi mo kilalang tao. Hindi mo alam kung anong pakay sa iyo ng babaeng yon. Nauuso ngayon ng lason o di kaya'y masasamang loob na bigla na lamang magsasaboy sa iyo ng kung anong sumpa. Kaya bata, makinig ka sa akin ha. Nako Lolo, pasensya na po. Hindi ko man po yun kilala pero parang pamilyar po yung mukha niya. Saka hindi ko nga din po alam kung ano po yung inaabot niya. Ay siya nga po pala. Saan po kayo galing? Saka parang pagod na pagod po kayo, Lolo. Nung hapong yon, para may dagdag na kita, umalalay si Lolo Rene sa pagsasagawa ng pananim para sa anak ng kanyang kaibigan. Ayon sa matanda, lagi raw siya kasing nakakaramdam ng masakit sa katawan na hindi alam kung ano ang dahilan. Malapit lamang iyon sa paaralan ni Jepoy kung kaya't nang matapos ang ginagawa ni Lolo Rene ay napagpasyahan nitong sunduin ng bata. Galing ako kina Gonzalo. Naalala mo yung kainuman ko? Ayun, napag-alaman ko na may nag-aaswang sa pamilya. Kaya nung nalaman niyang marunong ako manggamot at magawa ng kung ano-anong panghabla sa mga nilalang, nakiusap siyang gawan ko siya ng panaming. Sa awa naman ng Diyos, inabutan niya ako ng pambili natin ng bigas. Malapad ang pagkakangiti ng matanda
habang naglalahad ng mga kaganapan sa bata. Habang binabagtas nila ang daan pauwi ay bigla na lamang naalala ni Lolo Rene na kailangan pala niyang ayusin ang mga gamit sa pananagat. Hapon na yun at kailangan na nilang dalawa na makauwi. Lolo, wag po kayong mag-alala. Pag nakahanap po ako ng trabaho, hindi ko na po kayo papayagang mangisda. Naku, napakadelikado ng panahon ngayon. Saka matanda na po kayo. At sa edad niyo po na yan, sana po nagpapahinga na po kayo eh. Nang dahil sa akin kung kaya't lahat na lang po ng trabaho ay pinapasok niyo pa. Hanggat kaya ko, apo. Huwag mong isipin na lumaki agad. Masarap ang maging bata. Walang gampaning malaki sa mundo. Basta ito lagi ang tandaan mo. Masarap ang mabuhay na hindi inaalala ang mga bagay-bagay sa paligid. Kahit salat man tayo sa lahat ng bagay, ang mahalagay hindi tayo nakakaperwisyo ng iba. Naiintindihan mo ba? Opo, Lolo. Tatandaan ko po yan. Maraming salamat po kasi ikaw po ang naging lolo ko. Nakangiti pa ang bata habang nagpapasalamat sa lolo. Marahil ayon kay Lolo Rene, ay bata pa lamang si Jepoy pero ito nang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy pa sa buhay. Ilang sandali pa ang lumipas nang makarating na silang dalawa sa tahanan. Kinagawian ni Jepoy ang mag-asikaso ng makakain nila sa hapunan habang ang Lolo Rene naman ay nagliligpit ng kanyang mga dadalhin sa pamamalaot. Bago pa man magdilim ay inihanda na ni Jepoy ang hapagkainan. Alam niyang ilang sandali lamang ay magpapalaot na rin ang matanda. Habang kumakain, nag-uusap ang dalawa ng mga masasayang kwento. Gusto ng matanda na maayos ang kaisipan ng apo, kung kaya't sa pamamagitan ng mga masasayang alaala, nakakasiguro siyang nagdudulot iyon ng kaayusan sa pag-iisip ng bata. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig sila ng mga taong naghihiyawan sa labas. Animoy may kung anong kaganapan ng pinagkakaguluhan sa hindi kalayuan sa tahanan ng matanda. Napahinto naman sa pagkain ng dalawa ng isa sa mga residente ang biglang kumatok sa kanilang pinto. Agad namang pinagbuksan ni Lolo Rene para alamin kung ano ang kailangan nito. Lolo, may bangkay po, buwak-wakan tiyan at animoy nilapan ng kung anong malaking hayop. Ilang bahay mula rito sa inyo. Andun na si Kapitan at ang mga tanod niya. May ilang pulis na rin ang tinawag nila para maimbestigahan ang pangyayari. Pang-ilang biktima na ito at pawang walang pinipili ang mga binibiktima. Patay? Saan po banda? Tatang, pwede po ba makiusyoso na muna tayo? Tapos na po akong kumain. Saan po ba, Tiyo Renato? Kakababa lang po ng araw, medyo hindi pa naman madilim pero parang maaga na po yata ang pagsalakay ng mga... Walang pinipiling oras ang mga aswang. Depende sa kung anong klaseng aswang meron ng sityo natin. Saka hubag na at baka hindi ka na naman makatulog mamaya. Pag iba yung nakita mo, Jepoy, alam mo namang matatakotin ka. Saka hindi papayag ang mga pulis na bigla na lang tayong sisilip doon. Pero lolo, malaki na po ko. Saka ako po matatakutin. Hindi naman po yata. Napahinto sa sasabihin si Jepoy nang makita ang grupo ng mga hindi kilalang tao. Hindi nito mawari kung sino ang mga yon. Natanaw niya ito mula sa nakabukas na pinto na binuksan ni Lolo Rene. Napakunot pa ang noo ng bata nang misa niyang masilayan ng mga taong noon pa lamang nakita. Kahit may distansya ang mga ito'y bigla na lamang niya nakita ang pamilyar na figura. Oh, parang natigilan ka dyan, Jepoy. May problema ka ba? Kung ano man niyang tinitignan mo sa labas na way, hindi yan ang dahilan para ikatakot mo. Sinasabi ko na sa'yo, mas mainam kung hindi mo nakikita ang mga bagay na nakapagpapatayo ng balahibo. Lolo, ayos lang po ako. May nakita lang akong mga... Tiyo Renato, nakikita niyo rin po ba yung nakita ko? Sino kaya ang mga yun? Nakasalakbong sila ng telang itim, saka lolo yung ale, yung nag-abot sa akin ng supot. Saan? Wala naman ako nakikita. Medyo madilim na rin naman kasi at hindi naman maayos ang paningin ko pag ganitong mga oras. Ikaw, Renato, may nakikita ka ba? Agad namang napalingon si Renato sa sinasabi ni Lolo Rene. Napakamot ito ng ulo nang wala namang nakitang kung ano. Kinusot pa ni Renato ang mga mata. Iniisip niya na kasi na baka malabo lamang
at hindi niya nakikita kung ano ang nakikita ng bata. Napabuntong hininga na tumingin ito sa matanda. Kaya isa yan sa mga rason kung bakit ayaw kong makakita ng kung ano-ano ang batang yan. Sa ilang taon na pagsasama namin ni Jepoy, alam kong bukas ang ikatlong mata niya. Saka matalas ang utak niya kumpara sa mga kaedad niya, Renato. Kaya hanggat maaari, iniiwas ko siya sa mga bagay na hindi nakakabuti para sa kanya. Ano po? Ikatlong mata? Ano po yun, Lo? Dadalawa lang naman po ang mata ko. Saka hindi niyo po ba talaga sila nakikita? Ayun, umalis na. Pero ang ali, hindi talaga ako nagkakamali. Siya po yun. Kinapa ni Jepoy ang noo habang nakatingin sa dalawa. Ayon pa nga sa kanya, hindi niya maintindihan kung saan nakita ng lolo Rene niya ang ikatlong mata niya. Nagtataka pa ang bata kung ano ang mga sinasabi ng lolo. Hindi naman kasi naghahayag ang matanda ng kung ano-ano sa bata. Kahit palagi itong nagtatanong patungkol sa mga nakikitang hindi pangkaraniwan. Ayon pa kay Lolo Rene, masyado pang maaga upang maglatag ng mga bagay na alam niyang makakapagpabago kay Jepoy. Nasa punto ang matanda na gusto niya ring himukin ang apo sa mundo ng realidad. Pero ayon pa kay Lolo Rene, may tamang panahon ng lahat. Mauna na po ako. Malapit lang ang bahay niyo sa kaganapan kaya mag-iingat kayong dalawa dito, ha. Lalo ka na, Jepoy. Lagi kang sumunod sa lolo mo. Kailangan ko na rin umuwi. Huwag ka pong mag-alala. Ayos lang po kami ni Lolo. Saka sige po, mag-iingat na din po kayo, Tiyo Renato. Maraming salamat po sa pag-abiso sa amin. Napatango naman at hindi na nagsalita pa sa kaharap si Lolo Rene. Sa isip nito isa sa mga mabubuting kababaryo nila si Renato. Halos araw-araw din itong tumadaan para maghatid ng mga balita sa maglolo. Naging malapit din ito sa dalawa, lalo pat wala namang ibang tumitingin o nangangamusta man lamang sa kanila. Minsan ay naghahatid ng ayuda itong si Renato kapag nakikitang wala sa lista ang matanda. May mga pagkakataon kasing hindi nasasama ang matanda dahil ayon pa sa iba, dumayo lamang daw ito sa lugar. Buti na lang, Lo, nandyan si Tiyo Renato, no? Lagi tayong kinukumusta. Di gaya ng mga kapitbahay na malapit dito sa atin, ni hindi man lamang tayo masilip. Ayos lang yun na po. Iba yung si Renato. Talagang nakagaanan ko rin ang loob yan. Kaya ikaw makinig ka lagi sa amin, ha. Hindi ligtas ang lugar na ito. Lalo pat may mga dumarayong mga nilalang na hindi tao. Aswang po ba, Lo, ang tinutukoy nyo? Lo, bakit kaya may ganoong nilalang? Saka bakit po wala naman yatang nakikita ang mga tao? O di kaya ang mga tsismosa sa baryo natin? Oo, apo. Ang tinutukoy ko ay mga aswang. Hindi basta lamang makikita ng mga nilalang ito. Pili ang mga taong nakakakita sa kanila. Kagaya mo. Ang mga tao lamang na bukas ang ikatlong mata. O di kaya'y mga taong malakas ang paniniwala sa kanila. Ang siyang pinapakitaan ng mga aswang. Mahabang usapin ito, apo. Baka hindi na ako makapagpalaot kapag isinalaysay ko sa iyo ng isa-isa. Hayaan mo. Pasasaan ba't mauunawaan mo rin ang lahat? Sige na, at magkayak na tayo. Ihahatid pa kita sa kabila. Alam mo naman ay hindi pwedeng mag-isa ka lamang rito sa bahay na wala ako. Napatango na lamang at sumunod na rin sa lolo rin niya. Madilim na rin at nag-ayos na ang matanda ng mga kagamitan para sa pamamalaot. Madalas iniiwan niya si Jepoy sa kapitbahay. Mayroon namang isinasama niya ito kapag maganda ang panahon. Sa kabilang banda, nang dahil sa kaganapan kung kaya't naisip ng matanda ang maghanda, nakaramdam na rin kasi ito ng mga senyales ng kung ano-ano sa paligid. Lolo, di ba delikado ang mamalaot lalo na kung gabi? Bakit po parang hindi kayo nababahala? Saka napapansin ko, Lolo, ni hindi man lamang po kayo takot. Takot? Ako? Saan ako matatakot? Halika muna, apo. May ipapakita ko sa iyo. May mga nais akong ipagtapat sa iyo, Jepoy. At naway lahat ng malalaman mo ngayong gabi ay mananatiling lihim sa lahat. Naiintindihan mo ba? Nararamdaman kong oras na rin para maihayag ko sa iyo ang lahat-lahat. Habang nagsasalita may kinuwang kahon si Lolo Rene. Ayon sa kanya kinaiingatan niya ang kahong yon ng mahabang panahon.
Dagdag pa niyang kahon iyon na naglalaman ng mga gamit niya noong nasa Samar pa siyang nakatira. Mga pamana ng mga yumaong magulang kay Lolo Rene ang inilatag sa ibabaw ng maliit na lamisita. Namangha naman si Jeboy sa mga nakita niya. Meron din doong maliit na bilog na gawa sa ginto. Meron namang mga pangil ng kung ano-anong hayop. Pero isang kwintas ang nagpakuha ng atensyon ng bata. "Lolo, ano po ito? Ang ganda, saka may mata sa gitna at hugis triangulo. May titik na..." "Yan ang tinatawag na Trespicoroma. Mainam na pang proteksyon para sa mga nilalang na hindi normal. Mga aswang. Pero nagagamit din itong pangontra laban sa sumpa na nagmumula sa mga taong nilokoban na ng mga kampon." "Ano pong ibig mong sabihin, Lo? Pwede ko po ba itong isuot? Saka paano po ito gagana kwintas lang naman po ito." "Isusuot ko ito sa iyo. Pero ipangako mong susundin lahat ng mga alintuntunin na ituturo ko sa iyo." "Oo, Apo. Kwintas lang itong may tuturing pero dahil sa mga orasyon na naikarga sa gamit na ito, kung kaya't malakas itong pangproteksyon. Sinasamahan ng mga dasal na kinakailangang ikarga para manatili ang bisa nitong gamit. Sa ngayon, ipapasubok ko muna ito sa iyo. Sasabihan mo ako kung anong mararamdaman mo, kung may mararamdaman ka bang kakaiba." Bago pa man ang lahat, may mga katagang binigkas ang matanda na hindi maintindihan ni Jepoy. Kinuha ni Lolo Rene at isinuot sa bata. Habang isinusuot ay napapikit naman si Jepoy na animoy nakaramdam ito ng kuryenteng biglang dumaloy sa kanyang sistema. Napahawak ito sa matanda nang biglang may kung anong puwersa ang gustong kumuwala. Ilang saglit lamang inapadilat si Jepoy na may kakaibang pakiramdam. Napangiti ito sa matanda at nagpasalamat habang hinahawakan ng gamit. "Sa tagal na panahong nasa pangangalaga ko yan, ni minsan ay hindi ko nasuot o nagamit man lamang. Malakas ang puwersa ng Trespicoroma, lalo pa kung ang magsusuot ay mismong naaangkop na tao. Kahit may mga ganito akong gamit, Jepoy, iilan lang din dito ang napapagana ko. Kaya maswerte kang ikaw ang napili niya. Hayaan mo, tuturuan kita ng mga pamamaraan para maggamit mo ng tama ang tangan." "Tatang, parang hindi ko po kayo maintindihan. Saka parang ang init po ng pakiramdam ko. Parang pakiramdam ko po may mabigat." Tumayo ang matanda upang silipin ang labas. Nakakasiguro siyang may kung anong elementong malapit sa lugar. Ang gamit na naisuot kay Jepoy ay nagbibigay ng mga senyales kung may banta o panganib sa lugar. Madalas ang may mga tangan nito ay nakakaramdam ng pag-init ng katawan o di kaya nakakaramdam ng hindi maganda sa paligid. Ilang sandali ang lumipas nang maging si Jepoy ay tumayo na at ginaya si Lolo Rene. Nilibot din ang paningin niya sa paligid, lalo na sa gawi kung saan nakita ang hugpo ng mga taong nakasaklob ng itim na balabal noong hapong yon. "Alam ko kung ano ang hinahanap mo, pero sa ngayon wala sila rito. Hindi yan lalabas hanggat hindi silang mambibiktima. Sa ngayon, Apo, ipahinga mo na muna ang sarili mo. Mamaya lang ay ihahatid na kita kina Tinay, ha? Maglalayag na ako. Para bukas may pera tayo. Doon ka na muna at wala kang makakasama rito." Lolo, sino pong makakasama nyo? Huwag nyo pong sabihin si..." "Nako, ang lasinggero nyo pong kaibigan na naman." "Kung sino ang nasa isip mo, oo siya nga. Alam mo namang hindi kita pwedeng isama. Hayaan mo, ilang taon na lang ay magiging binata ka na rin. Inihanda ko na itong mga dadalhin ko. Gawangan dadaanan niya ako mamaya. O siya, sige na. Ayusin mo na rin ang mga dadalhin mo kina Tinay. Ang bilin ko, ha, Jepoy. Alam kong nauunawaan mo ang sitwasyon natin. Kaya sari manatili ang pagiging masunurin mo." Napatango na lamang si Jepoy. Maghahating gabi na nang matapos sa pag-aayos ng kanilang dadalhing gamit. Dumating naman ang hinihintay ni Lolo Rene. May dala pa itong sagwan at may nakasugpit na mahabang itak sa baywang. Nakangiti nitong binati ang dalawa. "Astig, parang nakakatakot po ang dala nyo. Tsaka parang sasaba kayo sa labanan, Tiyo Banok. Talagang nakatali pa po yung tela sa noon nyo. Ikaw, Lo, hindi ka po ba magsusukbit din ng itak?" "Banok, nagbaon ka ba ng tubig? Sina Pedro rin ba?
may lalagyan din. Idadaan muna natin si Jepoy kina Tinay. Alam mo namang hindi siya pwedeng maiwan rito sa bahay. Saka apo, hayaan mo na't hindi na kailangan ng lolo mo ng panalis sa noo. Pero syempre magdadala rin ako ng itak. Nako, ayun, naglayag sila pero ay nako, alam mo naman, laging lasing ang mga yon. Nakita ko kanina na una na sa atin. Ewan ko ba kung alam nila kung ano ang nangyayari sa paligid natin. Sinabihan ko na din yon, matapang pa nga. Nakakatakot ang natagpo ang bangkay pre. Alam kong hindi tao ang gumawa nun. Natawa na lamang si Lolo Rene sa pahayag ng kaibigan. Bago dinaan ng bata sa kapitbahay, binilinan pa ito na huwag maging pasaway, lalo pat alam ng matanda na kinabukasan na silang uuwi. Bago iwanan ng apo, nagbitaw muna si Rene ng lihim na usal, pang proteksyon sa kanya at maging kay Jepoy na rin. Tinang, pagpasensyaan mo na kung naabala kita ha. Jepoy ang mga bilin ko. Babalik din ang lolo, magpapakabait ka ha. Wala po yun lo, saka babalik ka rin naman po. Pero hindi po ba kayo nababahala? Abay ang bangkay na natagpuan kaninang hapon galing daw po sa mga naglalayag. Mga mangingisda rin daw po yun. Tanong ni Tinang. Kung ano man ang mga nilalang na yon, may kalalagyan pag kami ni Rene ang bibiktimahin. Hindi sila sasantuhin ng itak kung galing pa ito sa Batangas. Abay, kita nyo naman sobrang talim nito. Tugon naman ni Banok. Hawak nito ang mahabang itak habang nagyayabang. Napatawa naman ang ipit si Jepoy. Napailing pa dahil sa nakikitang reaksyon ni Banok. Hindi naman tayo nakakasiguro kung ano ba talaga ang mambibiktima, Tinang. Pero nakahanda naman kami. Salamat sa paalala. Saka sige na at palalim na ang gabi. Maraming salamat sa laging pag-alalay sa amin ni Jepoy. Sinundan na lamang ng tingin ni Jepoy ang paglayo ng dalawa. Ilang sandali ang nakalipas nang umalis ang matanda nang bigla na namang nakaramdam ng init si Jepoy. Batid niyang may kung anong banta sa lugar kung kaya't sinisigurado ng bata ang mga pinto at bintana na nakasarabat. Kahit pa may mga kasama sa tahanan ay hindi ito nagpakampante. Bago sa inihanda ang sarili kung sakali mang may magtatangkang mangloob sa kanila. Maya-maya pinakarinig ang bata ng mga paghangos. Meron pang huni ng kung anong ibon. Na sa paglalarawan niya ay nagmumula sa kung anong nilalang kasabay ng mga mahihinang pagaspas. Ni hindi magawang ipikit ng bata ang mga mata dahil nakakaramdam ito ng kakaibang pag-alinsangan ng paligid. Dahil sa pakiramdam kung kaya't wala sa loob na hinawakan niya ang kwintas. Saka napadasal. Buong pusong nagingin ng pangproteksyon ng bata sa Diyos Ama, lalo pat wala namang ideya kung ano ang nangyayari sa paligid maliban sa mga naririnig nito. Sa kabilang dako, may bitbit na sulo si Banok at Lolo Rene. Habang si Lolo Rene ang tagasagwan, si Banok naman ang tagahawak ng sulo. Pasipul-sipul pa itong si Banok habang binabaybay nila ang malawak na ilog. Sobrang tahimik ng paligid maliban sa huni ng mga kuliklig at mga ibon na siyang animoy nakikisabay sa paghuni ni Banok. Naaaliw pa ang mga ito habang sinasadya ang ginagawang huni. Ilang sandali pang lumipas nang bigla silang nakarinig ng pagsisigaw sa hindi kalayuan sa lugar. Noong una'y mahina pa, habang nagsasagawan si Lolo Rene ay palapit ng palapit sila sa isang pamilyar na boses. Boses ni Pedring na sumisigaw ng tulong. Nagmamakaawa itong tulungan sila. Lolo Rene, boses ni Pedring yun ah. Diyos ko, ano ang nangyayari? Saka paano natin sila matutulungan? Ihanda mo ang sarili mo, Banok. At maghahanap tayo ng mapagkukublihan. Mahirap na't hindi natin nakikita ang kalaban. Saka hindi natin pwedeng ibuwis ang mga buhay natin para makatulong. Patawarin sana tayo ni na Pedring pero hindi maaaring basta na lamang tayong susugod. Ipinasok na muna nila Lolo Rene ang bangka sa lilim ng mayabong na puno ng mayapi. Mas pinili ng matanda na huminto muna at makiramdam sa paligid. Matapos ang malakas na sigaw ni Pedring ay sumunod ang mga naririnig nilang pagaspas. Nagkatinginan pa sila habang naaalerto ang sarili. Minuto lamang ang lumipas nang biglang may napakalaking ibon ang dumapo sa dulo ng kanilang bangka. Noong una, ibon lamang kung titignan,
Pero hindi naglaon habang humahakbang ito papalapit ay tumambad sa harapan nila ang kabuuan ng isang nilalang na animoy kawangis ng isang nilalang na may malademonyong anyo. Halos mawala sa katinungan si Banok sa nakikita habang si Lolo Rene ay nag-uumpisang mag-usal ng pangproteksyon. Dala ng takot ni Banok kung kaya't binunot nito ang itak at winasiwa sa nilalang. Subukan mo pang lumapit at titigpasin ko yung ulo mo. Sige, lumapit ka, aswang. Banok, ilag! Nanlaki ang mga mata ni Banok nang tinamaan siya ng malalapad na pakpak ng nilalang. Mabuti na lamang at maagap na inalalaya ni Lolo Rene ang kasama. Kasabay ang pag-usal niya ay siya namang pag-agaw ng matanda sa hawak na itak ni Banok. Buong tapang na tinaga ni Lolo Rene ang aswang. Hindi ikaw makapagpapasindak sa kagaya ko. Hindi ako takot sa iyo at lalong hindi ako takot kung sino pa ang mga kasama mo. Mga kampon kayo. Halos dumagundong ang buong lugar sa hiyaw ng nilalang. Akmang lilipad sana ito nang biglang dinakma ni Lolo Rene ang isang pakpak kasabay ng pag-itak nito sa aswang. Samantalang si Banok ay nanginginig sa takot at naupo sa gilid habang si Lolo Rene ay naliligo na ng dugo mula sa tinaga nitong aswang. Imbis na lumipad papalayo, hindi nito nagawa bagkus ay nalaglag ito sa tubig at hindi na nakaahon. Kailangan na nating makauwi at nakakasiguro akong hindi lamang nag-iisa ang mandaragit. Banok, umayos ka dyan kung gusto mo pang mabuhay. Patay na ba, pre? Ano ang gagawin natin? Mandaragit? Sinong mandaragit? Hawakan mo ng maigi ang sulo at hindi tayo pwedeng tumagal dito sa lugar. Oo, Banok. Ang naikwentro natin ay isang uri ng aswang na kung tawagin ay mandaragit. Maihahalin tulad ito sa mga anyo ng mga wakwak, pero buo ang katawan nila at sadyang pag naabutan tayo ng mga kasama ng napas lang natin, sigurado akong pipira-pirasuhin din tayo ng buhay. Diyos ko, gusto ko pang mabuhay, pre. Sige na, bilisan mo pa ang pagsasaguan. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Dumahimik ka nga at huwag maingay. Nasa paligid lang sila. Nararamdaman ko. Ramdam ng matanda ang pag-iiba ng aura ng paligid, maging ang simoy ng hangin ni may kalakip na nakakasulasok na amoy. Hindi lang dahil sa nakaengkwentrong sumampa sa bangka nila, bagkus ang hangin na nagmumula mismo sa paligid. Halos maubusan naman ng puwersa at hininga si Lolo Rene. Marating lamang nila ang daungan. Bigla namang lumokso si Banong nang makitang sumampa na ang bangkang sinakyan. Kasunod si Lolo Rene, napatakbo silang lumayo sa lugar. Dahil hindi naman malayo ang bahay kung kaya't dumiretso ang dalawa sa bahay ni Tinang para sana daanan si Jepoy. Ilang di pa ang pagitan ng dalawa sa bahay ng maaninag ni Lolo Rene ang mga ibong kawangis ng kanilang nakaengkwentro sa ilog. Mayroong nakadapo na sa bubungan at mayroon namang lumilipad. Bakit parang nauna pa sila sa atin, paring Rene? Ni hindi natakot ang mga aswang na yan. Ano ang gagawin natin? Hindi sila nauna, Banong. Buti na lang at umuwi tayo. Ang apo ko na markahan ng mga aswang si Jepoy. Hoy! Ako ang harapin nyo. Sige, halika kayo't nakakasiguro akong mauubos ko ang lahi nyo. Sige, sumugod kayo. Kung kanina'y natakot nyo ako, sige ngayon, sugod. Napasigaw ang matanda at si Banok habang winawasiwas ang sulo at itak. Maging si Banok ay inihanda na rin ang sulong gawa sa kawayan. Iahampas niya kung sakaling susugurin sila dahil sa ginawang ingay at pagsisigaw ng dalawa, kung kaya't nagising nito ang atensyon ng mga kapitbahay. Nagsilabasan din ang mga ito upang alamin kung ano ang nangyayari. Diyos ko, Lolo Rene, bakit nuguan ka? At ano yan? Itak? Diyos ko, anong nangyayari sa inyong dalawa? Tanong ni Tinang. Pumasok ka, Tinang, at napapalibutan nila ang bahay mo. Pumasok ka! Maging si Tinang ay nataranta nang makita ang dalawa. Agad naman itong pumasok nang marinig ang sigaw ni Lolo Rene. Inakala ni Tinang na napaaway ang dalawa nang tagaan kung kaya't si Lolo Rene ay duguan. Habang si Banok naman, kahit hindi pa rin kumakalma ang panginginig ng katawan dahil sa mga nangyari, pilit nitong tinatapangan
lalo pa noong nagsipagbukasan ng mga ilaw sa kalapit bahay. Lumabas na rin si Jepoy para alalayan ng matanda. Marami na rin mga kapitbayang nakiusyoso, nagtatanong kung ano ang nangyari. Tanging naturo lamang ng dalawang bubong na wala namang nakitang kung ano. Tama na po yan, pumasok na po muna kayong dalawa. Pasensya na po mga kapitbahay namin. Lo, pasok na po muna. Nakakatakot naman ang mga itsura niyong dalawa. Saka ano po bang nangyari? Lolo, bakit puno kayo ng dugo? Sino po bang nakalaban niyo? Dugtong naman ni Tinang sa sinambit ni Jepoy. Mga aswangan na inkwentro namin at kamuntikan na kami ni Banok. Buti na lamang at hindi kami ang kinatay nila. Nanlaban kami. Hanggang dito po sinundan po kayo. Saka Lo, maglinis ka na po muna ng damit. Punong-puno po kayo ng mantsa. Saka Tiyo Banok, uminom ka po muna ng tubig. Nanginginig ka pa po. Kanina lang, ang tapang-tapang mo eh. Sambit pa ni Jepoy. Napalunok ng laway habang pinakalma ni Banok ang sarili. At naglinis na rin ang katawan si Lolo Rene. Wala naman silang natamong sugat maliban sa dugo ng aswang na tumalsik kay Lolo Rene. Buti na lang po umuwi na kayo. Lolo, nandito sila kanina nararamdaman ko. At tama po kayo. Malaking tulong itong bigay ninyo. Tumitig na makahulugan ng matanda kay Jepoy na siya namang naiintindihan ng bata. Bigla itong tumahimik habang tinitimplahan ng kape ng bata. Kung hindi kami nakauwi, baka ngayon ikinatay na rin kami ng mga aswang na yon. Buong buhay ko, ngayon lang ako nakainkwentro ng ganon. At Diyos ko, salamat nakauwi kami ng ligtas. Dahil sa nangyari nagising ang mga kapitbahay natin, Banok. Kumalma ka na. Batid kong nakakatakot ang nangyari sa inyong dalawa. Hindi naman namin nakita ang nakita nyo. Sapat nang maniwala din ako na may aswang talaga. Sambit naman ni Tinang. Samantalang nagsiuwi na rin ang mga tao sa pag-aakalang wala namang nangyari. Sa kabilang banda, doon na nagpaumaga sina Lolo Rene at Jepoy sa bahay ni Tinang. Kasama si Banok na takot nang umuwi. Kinabukasan, nagising na naman sila dahil sa ingay ng mga tao. Dumating din si Renato na may dala pang supot ng pandesal para sana sa maglolo. Dumating din ang kapitan sa lugar kasama ang pulis at tinahanap si Lolo Rene, maging si Banok. Dahil sa natagpo ang bangkay ni Pedring at kasama nito na pawang pinira-piraso, tinuturong suspek sa krimen ay hindi aswang, kundi si Lolo Rene at Banok. Merong mga nagsasabi na baka ang dalawang nambibiktima, hindi naman pinilit ng dalawang depensa ng sarili. Bagkus ay inilatag nila ang katotohanan na siya namang pinanigan ng nakararami. Lalo pat walang matibay na ebidensya sa krimen maliban na lamang sa umuwi ang dalawang duguan. Naimbestigahan na ang dugo na nakadikit sa damit ni Lolo Rene ay hindi tugma sa dugo ng mga biktima. Matapos ang kaganapan ay naisip ni Lolo Rene ang umuwi na lamang sa Samar kasama ang bata. Maging si Jepoy na trauma na rin. Hindi dahil sa mga nilalang, bagkus sa mga kapitbahay na mapanghusga. Sa tulong ni Renato at Tinang, maging si Banok ay umalalay na rin. Nakauwi ang dalawa sa lugar kung saan pwede silang magsimula. Sa pangkasalukuyan, natutunan na ni Jepoy ang manggamot sa tulong na rin ni Lolo Rene. Pero nagagamit niya lamang ito kung kinakailangan dahil ayon sa bilin ng matanda, mabigat na gampanin ng pagiging manggagamot. At kung nais ay normal na buhay, piliin ang mabuhay na walang responsibilidad. Magpasa hanggang ngayon, nananatili ang mga gamit ni Lolo Rene sa pangangalaga ni Jepoy. May sarili na itong pamilya at mga anak. Kahit wala na si Lolo Rene, sinasariwa pa rin ni Jepoy ang mga karanasan ng minsang makainkwentro ni Lolo Rene, ang grupo ng mga mandaragit. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.